Sino sa inyo naniniwala mga kapatid yung katabi mo papunta na ng langit yan? Hindi southbound, hindi northbound, hindi hellbound. Lahat tayo ngayon, because of God's grace, ay heavenbound. Nagpapasalamat tayo sa ating Panginoong Yesus na nung hindi pa natin siya kilala, we are on our way to hell. Nobody could save us. Nobody could help us. We have a debt that we cannot pay. We cannot save ourselves. We are going nowhere and we are nothing, but a miracle happened 2,000 years ago when Jesus came, pumunta siya rito, siya ay namatay, nilibing at muling nabuhay para sa bawat isa sa atin. Binago ng Diyos ang takbo ng ating buhay. Yung dating papuntang impyerno sa tulong ng ating Panginoong Yesus ay papunta na ngayon sa langit. Yung dating kaaway ng Diyos ay kaibigan na ng ating Panginoon. Because Jesus Christ died for you and for me. In case hindi po ninyo alam, at in case nakalimutan po ninyo, si Satan ay ating kaaway. Trivia lang. Pero sa pamamagitan ng pagmamahal ng ating Panginoong Yesus, tinubos niya ang bawat isa sa atin. At ikaw ngayon, at ako ngayon, na inibig ng Panginoon, ay niligtas ng Panginoon sa pamamagitan ng pagkamatay niya sa krus ng Kalbaryo. At kung nagtataka ka, Pastor, hindi ko alam kung saan ako pupunta pagkatapos ng buhay na ito. Ang alam ko lang ngayon, I'm living my life day after day, week after week, month after month. Pero gusto ko pong ipaalala sa bawat isa sa inyo mga kapatid, pagkatapos ng buhay na ito, may nag-aantay na eternity pagkatapos ng buhay na ito. Sabi nila, ang average lifespan ng isang tao, 70 years lamang. Pero yung susunod sa 70 years ay napakahaba at hindi magtatapos. At ang ating kagustuhan, kung tayo man ay bawian ng Lord ng buhay, tayo ay pupunta sa langit kasama ang ating Panginoon. Amen? At tayong lahat ay magsasaya sa kabutihan ng Panginoon na yung dating papuntang impyerno at kapahamakan ay ngayon makakasama ng ating Panginoong Yesus papunta sa langit. Ano nga ba ang daan papunta sa langit? Ang sabi ng Acts chapter 4 verse 12, salvation o kaligtasan is found in no one else. Amen lang kayo anytime. Andito lang po ako mga kapatid. Amen. Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. Ang salvation matatagpuan lamang sa ating Panginoong Yesus. Hindi sa efforts mo, hindi sa pagluhod mo, hindi sa pagsisimba mo, hindi sa pagbabasa mo ng Biblia, hindi sa mga bagay na ginawa mo para sa Diyos. Naligtas tayo dahil sa bagay na ginawa ng Panginoon para sa bawat isa sa atin nung siya ay namatay, nilibing at muling nabuhay para sa atin. Gusto ko lang basahin dito sa Tagalog para mas maganda. Ang sabi ng Gawa 4:12, sa Kanya lamang, kay Jesus lamang, matatagpuan ang kaligtasan. Maraming mga Bible teachers ang magtuturo, bukod kay Jesus may ibang daan. Mali po yun. Ang sabi ng Biblia sa Acts 4:12, walang ibang kaligtasan maliban sa ating Panginoong Yesus. Ang sabi ng John 14:6, Jesus said, I am the way. Hindi niya sinabing, ako ay isa lang sa mga daan. Ang sabi ng Jesus, ako ang daan. Walang ibang daan. Walang ibang katotohanan at walang ibang buhay bukod sa ating Panginoong Yesus. Kay Jesus lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. You are saved because of God's grace. Ikaw ay niligtas at diniliver ng Panginoon dahil sa grasya at awa ng Diyos sa bawat isa sa atin. Minsan hindi lang natin ma-appreciate kasi nagtatanong ang iba, kaligtasan saan? Diba? Kasi kapag ikaw ay niligtas at alam mong yung kaligtasan ng Diyos sa iyo, ay niligtas ka niya sa habang buhay na paghihirap at kamatayan. You will be forever indebted and grateful na si Lord niligtas ka. Ang sabi ng Scripture, He is our deliverer. He delivered us. Niligtas ka niya. Saan? Sa kamatayan. Saan? Sa kapahamakan. Saan? Sa impyerno. Ay ba, grabe, kung ako niligtas ng Lord sa impyerno, magpapasalamat ako sa Kanya. Hallelujah! Eh yun nga lang, niligtas ka ng ka-office mate mo. Doon sa trabaho. Pwede bang ikaw na muna magpa-Xerox nito? Kasi nagmamadali ako. Eh nagpapasalamat ka, nililibre mo pa ng Starbucks at milk tea. What about this? Ang ibinigay ng Lord at iniligtas ka ng Panginoon ay sa habang buhay na kapahamakan. Ang tatay mo binilhan ka ng damit, ang nanay mo binilhan ka ng bike, pero ang Diyos buhay ang binigay sa iyo. Kaya dapat tayo magpasalamat sa Panginoon dahil mahal na mahal ka ng ating Panginoon na niligtas ka niya sa pamamagitan mismo ng kanyang buhay. At dahil po sa pagmamahal ng Panginoon, makakaasa tayo. Kung tayo man ay bawian ng buhay, kung tatanggapin mo sa Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, hindi ka hellbound. Ikaw ay heavenbound. Sino sa inyo excited nang pumunta ng langit? Taas ang kamay. Amen. Kalahati lang
Sino sa inyo gusto pumunta ng langit? Taas kamay. Sino sa inyo willing mamatay na? Wala namang ibang daan sa langit ngayon kundi mamatay. Sabi mo sa katabi mo, hindi pa naman ngayon, huwag ka mag-alala, huwag ka masyadong worried. Amen? Grabe yun. Amen. Na tayo ay niligtas ng Panginoon, and there is an assurance for those who accept Jesus Christ as their Lord and Savior. Na tayo po, pagdating ng araw na bawian ng Lord ng buhay, tayo ay makakasama ng Lord. Hindi sa habang buhay na kapamakan, kundi sa habang buhay na kaligayahan kasama ang ating Panginoong Yesus. Heaven-bound tayo. Bakit? Tinanggap natin sa Jesus bilang ating tagapagligtas. Nananiwala tayo sa ginawa ng ating Panginoong Yesus. Hindi ho ba milagro yun? Hindi ho ba milagro na one day, yung katabi mo, makikita mo sa langit? Knowing all the sins that the person next to you have committed. Kilalang kilala mo yung katabi mo sa kanan. Alam na alam mo ang kanyang ginagawa. Alam na alam mo ang kanyang buhay. And yet, pagdating ng araw na siya'y tumanggap sa Panginoon, baguhin ng Lord ang kanyang buhay. Sa pamagitan ng kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Yesus, biglang magugulat ka. Kasama mo siya sa langit. Hindi ba milagro yun, mga kapatid? Kaya naniniwala ako, pagdating natin lahat sa langit, hindi lang iyakan ang mangyayari. May gulatan ding mangyayari. Oo, magugulat ka na yung inaakala mong wala doon, nandun. Because God is so gracious, mga kapatid. In fact, kung kalooban lang ng Lord na masusunod, gusto ng Lord lahat tayo malikas. Kalooban ng Lord na lahat tayo maligtas. Kaya nga po, ibinigay ng Lord sa atin ang pagkakataon, tanggapin mo siya. Huwag mong tanggapin ang relihiyon. Huwag mong tanggapin na ito ang gawin mo. No. Tanggapin mo si Jesus. Paniwalaan mong namatay siya para sa iyo. Paniwalaan mong nilibing siya at muling nabuhay siya para sa bawat isa sa atin. And I understand, I acknowledge, marami po sa atin. Confused pa rin tayo, no? Marami sa atin nalilito ngayon. Pastor, ano nga po ba ang mangyayari sa akin pagkatapos ng buhay na ito? Ang sinasabi ng scripture sa atin, walang ibang kaligtasan, kundi ang ating Panginoong Yesus lamang. Kaya napakahalaga po ngayon pa lang, by faith, sabihin mo sa sarili mo, Panginoon, maraming salamat sa kaligtasan na namatay ka, nilibing ka at muling nabuhay para sa akin. Because napakahalaga po ng ating paniniwala. Yung action, sumusunod pagkatapos ng paniniwala. Yung maniwala ka, unang-una, syempre, maniwala ka may Diyos. Hallelujah. Kasi minsan, doon pa lang sa paniniwalang may Diyos, may problema na kagad, ano? Hindi kasi lahat ng tao ngayon naniniwalang may Diyos. Which is hindi ko maintindihan. Alam niyo kung bakit? Yung mga taong hindi naniniwala sa Diyos, napakalaki ng risk na iyong tinitake by not believing that there is a God. Think about it. Kami, o ako, na naniniwalang may Diyos, at pagdating ko sa eternity ay wala palang Diyos, at least, dito sa mundo, I've tried and believed na mayroong Diyos. Pero kung hindi ka naniniwalang may Diyos, tapos pagdating mo ng eternity biglang may Diyos, nagulat ka pa, ay Diyos pala. Sorry. Di ba mas malaking risk yung hindi ka maniwalang may Diyos kaysa maniwala kang may Diyos? In fact, the evidence of God Himself is evident in our world. Look around you. How could you not believe that there is a God, mga kapatid? Amen? Especially for those who are well-traveled, pumunta ka sa iba't ibang lugar and you will see yung evidence, yung nature, yung bagay na hindi kayang i-replicate ng mundo, ginawa ng ating Panginoon. And kung may creation, ebidensya ng Creator. Do you understand? Only God can do something out of nothing. We can do something out of something. But only God can do something out of nothing. In fact, ang sabi ng scripture, in the beginning, God created. All of us are created. All of these things that you see are created by God. You understand, mga kapatid? Okay, yung upo ang inuupan nyo, hindi yan created ng Diyos in essence, pero yung ginamit dyan, created ng Diyos. So, co-maker lang tayo. We make, but God creates. Amen? So, tayong lahat ay creation ng Panginoon. And how could you not believe that there is a God? Kung titignan mo ang kapaligiran mo, yung katabi mo sa kaliwa ay ebidensya, hallelujah, na may Diyos. Parang hindi na. Actually, Pastor, pag tinignan ko, parang ebidensya ng impyerno, meron. Pero parang ebidensya ng Lord, mukhang hindi ako naniniwala. Amen? Napakabuti ng ating Panginoon. Sabi nga ng scripture, in the beginning, God, bago pa man ang lahat ng creation ng Diyos Tignan niyo ang Bible natin, Genesis 1:1. In the beginning, God created. Ang unang karakter sa Biblia, si God mismo. Hindi si Abraham, hindi si Moses, hindi si David, hindi si Stephen. Si God. By the way, yung salitang God dito is in the Hebrew Elohim. It speaks of plurality. Pag sinabi mong Elohim, eternal, self-existent. Walang nag-create sa Kanya. In the beginning, the self-existent God created the heavens and the earth. And the earth was without form and shape. And darkness hovered all around the earth. And God said, let there be light. And there was light. Kaboom! Kung may sound effects.
Nobody can do that. Kahit ang pinakamagaling na tao cannot say, let there be light and there was light. No, 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 no. May kilala ho ba kayong architect or engineer na pumunta sa construction site at sinabi niya, let there be building. And there was a building. Wala. Kahit anong salita natin, kahit anong sigaw natin, they can create or they can make something out of something, but we cannot create something out of nothing. Only the self-existent Elohim God can do that. Elohim, plurality, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. He created the heavens and the earth. We are all His creation. Napakagandang creation. Hallelujah. Ang sabi ng Isaiah, fearfully and wonderfully made. Kahanga-hanga at katakot-takot. Fearfully. Katakot-takot na effort. Hallelujah. Amen. Pinag-effortan ka ng Lord eh. Hallelujah. Amen. You are fearfully and wonderfully made. Lahat tayo ay creation ng Panginoon. Wonderful, perfect, immortal. But we failed. We sinned. Nagkamalit, nagkasala ang ating mga unang magulang na minamana natin at i-reap natin ang consequences of all of it. And because of sin, pumasok ang kamatayan. Because of sin, pumasok ang hard work, ang sweat. But we thank the Lord 2,000 years ago. Yung bagay at epekto ng ating pagkakamali at kasalanan, ni-reverse ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay, pagkalibing, at muling pagkabuhay sa krus ng Kalbaryo. Dapat hellbound ka. Dapat papunta tayong impyerno. Pero dahil sa pagmamahal ng ating Panginoong Yesus, hallelujah. Siguro banal na banal yung katabi mo, hindi siya makapag-amen. Pastor, kasi ako 50% lang naman na salvation kailangan ko kasi 50% ko mabuti naman. Basahin natin ang Romans 3:23. For all have sinned. Everyone. Hindi ko po alam kung saan mo kayo nag-college, saan kayo nag-high school, pero sa amin, ang tinuro, pag all, lahat. Meron po ba diyang school na nagsasabing 50% lang yun? Ang sabi ng scripture, all. Wala po ni isa sa atin. Ang pwedeng makapag-claim, 50% na kaligtasan lang ang kailangan ko, pastor, kasi semi-messed up lang naman ang buhay ko. Hindi naman completely. Semi lang. Now, all of us sin. All of us without Jesus, papunta ng impyerno. All of us without Jesus, kaaway ng Panginoon. All of us kung wala si Jesus, ay walang-wala. There is nothing in us that will get to the Lord unless mahalin tayo at iligtas tayo ng ating Panginoong Jesus. But we thank the Lord, 2,000 years ago, because of Jesus Christ, He reconciled us back to God. Yung dating kaaway, yung dating malayo, yung dating walang access sa pamamagitan ni Kristo ay nagkaroon ng access. Hallelujah! Makasalanan tayo, nagkamali tayo, pero maraming salamat, mahal tayo ng ating Panginoong Yesus. Sabi ng scripture again, all have sinned, and we fell short. Lahat tayo bumagsak, hindi nakaabot sa standard ng ating Panginoong Yesus. Kaya nga kahit yung nanliligaw sa'yo, matagal na, hindi mo sinasagot kasi hindi siya abot sa standard mo. Kasi ang standard mo, tall, dark, and handsome. Handsome siya. Bumagsak. Ang requirement sa trabaho, dapat ang height mo 5'7", 5'6 and a half ka. Fall short. Literally. Amen. How many among you believe, mga kapatid? Kung effort lang, kung hard work lang, kahit gano'n tayo kasipag, lahat ng ating effort, even yung ating pagsisimba weekly, kapos sa requirement at standard ng Diyos. Ha, Pastor? 3 years na ako dito sa Gia Camaraba, kapos pa rin. Opo. Pastor, lagi ako nagsisimba, kapos pa rin. Opo. Pastor, hindi mo alam, every day pag nasa bahay po ako, ang binabasa ko po, quiet time ko, 10 chapters a day. Kapos pa rin po. Pastor, kahit nga wala tayong fasting ko 41 days, dahil ko pa si Jesus po. Ay kapos pa rin po. Bakit? Good enough is not good enough pagdating sa Panginoon. You know, alam mo, ang standard ng langit, ito magagugulat kayo. Ang standard ng langit, perfection. And no one is perfect. Can somebody attest to me na yung katabi niyo po ay perfecto? Wala. So alam ng Diyos na hindi ka perfecto. Alam ng Diyos na kahit gaano ka kasipag pumunta sa church, hindi mo kayang abutin yung standard. That's why 2,000 years ago, Jesus came. Kasi kung kaya mong abutin yung standard, hindi na siya bababa. Jesus will become unnecessary if we can meet the standards, if we can meet the standards. But we thank the Lord, God knows exactly
Alam ng Lord, broken ka, lost ka, hindi mo kaya on your own. Alam ng Diyos na hindi ka perfecto. Alam ng Diyos na nagkakamali at nagkakasala ka. Alam ng Diyos na meron tayong kasalanan na hindi natin mabitawan at mga addiction na hindi natin mapagtagumpayan. That's why Jesus came to set us free. Jesus came to forgive our sin. Jesus came to redeem us. Amen. From the curse of the law, we thank the Lord kasi through Him, hindi natin kayang abutin ang langit. Pero langit na mismo ang umabot para sa bawat isa sa atin. Hallelujah! Puyin natin ang Diyos! Hallelujah, hallelujah. Ang sabi ng verse 24, all have sinned and fall short of the glory of God. Verse 24, but we all are justified. Look at this. Lahat nagkasala, lahat din pinawalang sala. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Kasi yung katabi mo, hindi siguro yung katabi mo, pangatlong katabi mo. Kasi kanina pa yung katabi mo na yan. Yung pangatlong katabi mo, kapatid, hindi mo alam kung ano mga bagay na ginagawa niya kapag mag-isa na lang siya. Mukha siyang banal, mukhang sanctified. Pag tinignan mo yung Bible, ang daming stabilo. Daming marka. Yung Bible luma. Ibig sabihin, gamit na gamit daw. Pero hindi mo alam that he's struggling from his addiction, he's struggling from a sin na hindi mapagtagumpayan. But we thank the Lord. God knows what we can and cannot do. And that His grace is not based on what we can or cannot do. That's why 2,000 years ago, all have sinned and fall short, but all through Jesus Christ have been justified. Ang justification o justified is a judicial term. Ginagamit ho yan sa mga korte. Na kapag sinabing justified at binaba ng judge, yung kanyang gavel o grab, martilyo. Boom! Justified. Not guilty. Kahit na not guilty, minsan, meron siyang history pa rin. Kinasuhan siya in everything. Pero this word justified is a strong Greek word na kapag sinabi ng Lord that, yes, all of you have sinned, tagalugin natin, lahat kayo nagkasala, pero lahat din kayo pinawalang sala. Ang ibig sabihin nun, nung binaba ng Lord yung gavel, dahil si Kristo ay namatay para sa iyo, na hindi lang niligtas ng Lord yung 50% ng iyong mga kasalanan, at sabi ng Lord yung 50%, bahala na kayo, mag-effort na kayo para mapalinis kayo dyan. Because God knows we are one sin away from hell. Just one sin. And all of us will be hell-bound. But we thank the Lord 2,000 years ago, through His grace, sa pamagitan ng grasya, habag at awa ng Panginoon sa atin, ikaw ay pinawalang sala. And watch this. In the Greek, pinawalang sala ka na parang hindi ka nagkasala at all. Wow! You've been justified. And watch this. This is what I love. Freely. Alam nyo, tayong mga Pilipino mahilig sa libre. Yung katabi mo, pag bumili yan ng washing machine at may libreng toothbrush, kahit sa Laguna yung toothbrush, doon nyo po ipipick up sa may Calamba, Laguna. Aba, pupuntahan yan. Bakit libre yan eh? Sino sa inyo naniniwala pagka libre mas masarap? Pag ikaw nanlilibre, wala kang gana. Pero tingnan nyo, sabi ng Bible, nung ikaw ay niligtas ng Diyos, yung kaligtasan niya, hindi niya pinabayaran. Walang ticket. You've been justified, declared righteous for free. Paano nangyari yun, Pastor? By His grace. Pag sinabi gracious ang Lord, ibig sabihin, yung kanyang pag-ibig ay hindi merited. Kasi for example, sino sa inyo may katabi ho kayo na matalino nung nag-aaral pa? Lagi siyang may medal. Sige, magpanggap na kayo, hindi naman natin lalabas. May medal. Ba't ka may medal? Pinaghirapan mo yan. Correct? Merit yan. Diba? Certificate, medal, ang tawag ko dyan, merit. Correct? Now, sa mga taga-Malabon, alam nyo to, dyan sa may plata, 10 piso lang yung medalya na yun. Correct? Tama si Ninong. Ninong, taga-plata kami. Malapit kami dyan eh. Dyan sa may plata, 10 piso lang yung isang medalya. Biruin mo, pag sinabitan ka ng nanay mo ng medalya, mapapakain pa siya. Pero yung sinabit, 10 piso lang yun. Pero ba't ka nagpapakain? Hindi dahil sa medalyang ikinabit sa'yo. Kundi recognition yun ng lahat ng bagay na pinaghirapan mo sa loob ng 1 taon para makamit yung medalyang iyon. Correct? Kasi nga, minerit mo yun eh. Sino sa inyo mga kapatid, pag sweldo na, excited ka? Taas kamay. Sino sa inyo pag sweldo, excited? Taas kamay. Huwag na ho kayo mahiya. Kahit Christian, excited sa sweldo. Kahit hindi po makapagtaas, Pastor, wala sweldo, delayed 4 months. Praise God, ano? Now, kung halimbawa na-expect mo sa 30,
o October 15, ikaw ay susweldo. Okay? Bubuksan mo ang ATM mo. Okay? Pagdating ng October 15. Ang ine-expect mong sweldo, 94,000. Sana all. Sana all. Ang ine-expect mong sweldo, 94,000. Pero pagbukas mo ng ATM, nakita mo, 54,000 lang. Kulang ng 40,000. Matutuwa ka? Hindi. Magwiwelga ka. Magpapagawa ka ng placard, yung 56,000, papagawa mo ng placard, magtatawa ka, hindi pa pwede to, boss. Pinaghirapan ko to sa loob ng kinsenas. Ang deserve ko, 94,000. Ba't ang binigay mo, 54? May karapatan ka? Oo, pinaghirapan mo yun eh. May karapatan ka? Oo, minerit mo yun eh. Ang problem natin mga kapatid, minsan pag nananalangin tayo sa Lord, minsan nakala natin yung blessing, merit natin. Lord, pinaghirapan ko, nagsimba ako. No. All the blessings that you receive are God's grace. Hindi dahil nagsikap ka, nagtrabaho ka, so ibig sabihin, ibigay man ng Lord o hindi, maging masaya ka. Lord naman. Ba't naman ganun? 35 na ako, wala pa rin nanliligaw. Yung mga nanay naman, pastor, hindi ako excited sa sweldo. Excited ako sa sweldo ng asawa ko. Re-remit niya sa akin yan. Ba't ka magagalit? Pinagpawisan mo yun eh. Amen? Pinaghirapan mo yun. Kaya hindi natin maintindihan ang grace ng Lord kasi hindi siya merited. Hindi ka blessed ng Lord at humihinga pa rin hanggang ngayon dahil nakitaan ka ng Lord ng pagpapagal at pagsisikap para sa Kanya. Ano sabi ng Lord? Okay, mga 4 weeks na itong sunod-sunod nagsisimba sa Kamanaba, ha? Bibigyan ko ito ng 2 tangke ng oxygen pa para humaba pa ng konti ang kanyang buhay. No! Ang sabi ng Scripture, the sun shines to the good and to the wicked. God is gracious sa bawat isa sa atin na anumang blessing na meron tayo, hindi po epekto ng ating pagpapagal, paghihirap, pagpupuyat, kundi dahil mabuti ang Diyos. Minahal ka ng Diyos. Okay, go. Palakpakan natin ang Panginoon. Mahal ka ng Diyos, hindi dahil mabuti ka. Mahal ka ng Diyos kasi mabuti siya. It's not about your works, merit, achievement, or what you can and can't do. All of these are God's blessing, gift, grace na ibinigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Sino sa inyo nagpapasalamat sa grace ng ating Panginoon? Kasi kung pagbabasihan ang merit system, ililista ng Lord lahat ng bagay na ginawa mo sa Kanya. Okay, October 2, nagsimba, check. October 9, nagdadalawang isip, 50% ka. Anniversary ha, hindi ka mag-i-invite, bawas ka, negative 4. Buti na lang si Lord hindi naglilista, no? Kasi kung nililista niya lahat, ikukumpara yung blessing tsaka hindi. Aba, talo tayo. Alam nyo kasi dati, naturuan tayo minsan, no? Lalo yung mga pili-pelikula minsan, tsaka yung mga TV. Di ba dati tinuturo sa mga TV minsan, pagdating mo sa langit, may timbangan. Tsaka may malaking TV. Alam nyo yan? May malaking TV, may timbangan, titimbangin lahat ng mabubuting ginawa mo, tsaka masasamang ginagawa mo. Kaya maraming takot kasi ipapalabas daw dun sa TV. Diba? Sa DVD, ipapalabas lahat ng bagay na ginawa mo. Ako naman iniisip ko, logistic, kasi madetalya ako sa logistic. Ang haba ng pila. Kasi yung nasa unahan mo pa lang, sa dami ng ginawa niya, isang buong century, hindi pa tapos. Tagal ah. Na pagdating natin sa langit, may DVD, outdated pa, DVD, no? Digital na ngayon eh. USB na, pastor. I-airdrop na. Amen? Na meron tayong ititimbang kung ako ay good. Kaya marami sa atin. We cannot receive God's grace because we still live in that idea that I should earn my salvation. I should merit the blessing that God has given me. Am I good enough to go to heaven and bad enough to go to hell? Yun yung lagi natin tanong. Am I good enough to go to heaven and bad enough to go to hell? And we fail to recognize, yes, we sinned, yes, we failed, but His grace, through the redemption that is in Christ Jesus, has saved you and me. Amen. So walang timbangan, hallelujah. Kasi sabi ng Scripture, all have sinned. Ibig sabihin, all are hopeless. Hindi lang yung may tato ang hopeless. Kasi yun iniisip natin, ay may tato, masamang tao to. Parang yung mukha nito mukhang kidnapper. Driver ng puting van. May prejudice ka kagad sa itsura pa lang ng isang tao. Pero sino sa inyo, you are old enough to testify, wala sa itsura ang pagiging masama at mabuti ng isang tao. Kasi may mukhang maamo.
Salamat na lang, ang Diyos hindi rin nagkakategorize, ano? Makapal kilay mo, mukha kang masungit. Amen? Maraming salamat sa Diyos. We are all hopeless. Amen? But He loved us so much. Nasabi ng Scripture, we are justified by His grace through the redemption that came, don't forget this, through Jesus Christ. Dahil lang kay Kristo tayo ay naligtas. Dahil lang po kay Kristo natanggap natin ang lahat ng bagay na ito. That both the church, tulad natin, look at Luke chapter 15. If you remember the story of a prodigal son, yung bunsong anak, kinuha niya lahat ng kanyang yaman o inheritance. Nasabi niya, Father, British kasi siya lang. Father, give me my portion of inheritance. Alam niyo, ang separation nagsisimula if you own something. Give me my portion. Give me my life. Give me my time. Give me my resources. Ibigay mo lahat, Luke 15. Give me my portion of the stake. Amen? Kukunin ko ang aking mana. Kukunin ko ang aking inheritance. Now, marami po sa atin, hindi familiar sa inheritance kasi wala naman tayong mamanahin. Pangmayayaman lang yan, Pastor. Pero alam natin na ang inheritance o yaman, habang tumatagal, lumalaki. Pero hindi siya makapagantay. Hindi niya na maantay na mamatay yung kanyang tatay. Kaya sabi niya, Dad, alam ko matagal-tagal ka pa mamamatay. Gusto ko nang pakinabangan yung aking portion. Gusto kong mabuhay sa aking buhay. Magtayo ng sarili kong pamilya. Kukunin ko ang aking portion. And the father, binigay niya yung portion ng panganay, binigay niya yung portion ng bunso, at yung bunso, nagpaka-walwal sa kanyang buhay. He squandered his life, ang sabi ng Scripture, sinayang niya lahat ng resources hanggang sa naubos ang lahat ng resource. Wala nang makapag-provide sa kanya. Kapag kasi dinetouch mo ang sarili mo sa source, yung resources mo hindi magtatagal. I said it again, wag na wag po kayong magdi-detach sa source kasi once na nag-detach ka sa source, yung resources mo will only go so far. Mauubos yan. At yun ang nga nangyari, naubos yung kanyang resources at nag-apply siya bilang tagapagpakain ng baboy. At nung siya ay nagpapakain na ng baboy, ngayon kasi pagka, may piggery, mayaman. Pero at that point, kinukonsider nila yung tagapag-alaga ng baboy bilang pinakamababang trabaho sa kanilang culture. Nung siya ay nakaupo at pinagmamasdan niya na kumakain yung baboy at yung kanyang tiyan ay kumakalam, sabi niya, napakaraming servant ng tatay ko, hindi naman nagugutom ng ganito. Buti pa yung servant, may kinakain. Ako na anak. Yung pagkain na lang ng baboy, pinagnanasaan ko pa. Sabi niya, teka lang, babalik ako sa aking tatay at sasabihin ko sa kanya, Father, British, I have sinned against heaven and on earth. I'm no longer worthy. Hold on. I'm no longer worthy to be called your son. In the first place, kailan ba tayo naging worthy? I'm no longer worthy to be called your son. Just make me, even worse, just make me one of your hired servant. Tignan niyo to. Yung anak, gusto ngayon mag-apply bilang empleyado. Just to receive something. He failed to realize, nung anak siya, hindi niya nakukuha yung blessing dahil nag-effort siya, kundi dahil anak siya. Grace. Ngayon gusto niyang i-earn. Make me one of your hired servant. Come on, somebody. Hindi niyo pa, di yata makarelate yung mga nanay at tatay dito, ano? Yung mga nanay at tatay, yung po bang refrigerator ninyo sa bahay, halimbawa po ang anak ninyo, pumunta ng kusina, nagbukas ng rep, kumuha ng chocolate. Paparusahan niyo po ba sila sa pagkuha? Oo, pastor, kasi may diabetic na to eh. Bawal na sa kanya to. Tigas ang ulo, pastor. You don't get the point. Yung refrigerator at lahat ng meron ka sa bahay, dahil anak mo siya, para sa kanya yun. Hindi dahil naghuhugas siya ng pinggan. Now, question, mga tatay at nanay, kung pagbabasihan po ang performance ng inyong anak sa mga blessings na ibibigay natin sa kanila. Kasi for example, Lunes naghuhugas ka, Tuesday hindi, Wednesday naghuhugas ka, Thursday nagluto ka, Friday hindi, Saturday nag-computer ka, Sunday hindi ka nagpunta sa church. Okay, 3 out of 7 lang yung performance mo ngayon. At dahil dyan, yung tubig mo, isang balde lang buong linggo. Tapos yung kuryente mo, hanggang 2 to 9 p.m. ka lang. Hindi mo binibigay yung kuryente, yung tubig, yung bahay. Dahil pinagsikapan niya yun. Gusto mong ibigay yun bilang anak. Free of charge. Correct? Na hindi mo binibigay sa iba at sa stranger. Pero libre sa kanya. So yung libre nga sa kanya,
Gustong ibigay, pero ngayon gusto niyang i-earn. Ang sabi niya, make me one of your hired servant. And you know what? Pagbalik niyo sa kanyang tatay, ang sabi ng scripture, while the son was still a long way off, malayo pa ang anak niya, nakita siya ng kanyang tatay. Nasabi ng Bible, tumakbo ang kanyang tatay palapit sa kanyang anak. Hindi palayo. Hindi palayo. Hindi palayo. Kapag lumalapit ka sa Diyos, hindi lumalayo ang Diyos sa'yo. In fact, kahit hindi ka pa lumalapit sa Panginoon, gusto niyang hagkan ka, yakapin ka, at ipakita sa'yo na mahal ka niya. The father ran to his son. Amen. Ano sabi ng Bible? He hugged his son, kissed his son. And I believe tuloy-tuloy. Mwah! 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 Sinamiss mo, tas mwah. Siyempre tuloy-tuloy yan. Mwah! 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 Remember, galing siya sa pig pen, amoy baboy. Pero kahit amoy baboy ang kanyang anak, kahit madungis ang kanyang anak, I don't care. This son of mine was dead and is now alive. He was lost and now he was found. I'm gonna kiss him as much as I want. Ano sabi niya sa kanyang mga katulong? Ilabas niyo ang best robe. Hindi lang robe, best for the sinner. Best robe. Put it on him. Put a ring on his finger. Sandals on his feet. Kill the fattened calf and let's get married. Let us celebrate. They are celebrating yung pagbabalik ng kanyang anak. Teka lang, hindi pa ho siya naglingkod. Hindi pa ho siya di ba dapat pagbayaran niya muna? No. The father is so gracious that he welcomed his son. Open arms and celebrate. Watch this. This is the exciting part and then we will close. This is where the church messed it up. Because the heaven celebrates yung mga bumabalik sa Diyos. But sometimes the church people doesn't celebrate those who come back to God. At ang feeling nila, sabi ng Bible, pag uwi ng panganay, dalawa kasi anak eh. Pag uwi ng panganay, nagulat siya, may disco sa bahay ng kanila. Sabi ng scripture, he heard singing and dancing. Now, kung pag marinig mo yung singing, ayun, marinig mo yung dancing, so most probably, he heard singing and dancing. Narinig niya, everyone is partying, everyone is celebrating. Nasa labas siya. Tinawag niya yung kanilang katulong. Pero sabi niya, anyari? Ano nangyayari? Sir, yung kapatid niyo pong bunso, yung kumuha ng mana, yung nagpakawalwal sa buhay, bumalik na po. At yung tatay niyo po, nagpahanda. Yung lechon, natay pa para sa kanya. And the older son was offended. Ano sabi niya? Ito lang. Ako nga. Kahit na yung bibi lang na hinihingi ko, hindi pinapatay. Na siya lechon pa. Ehlers pa. Binigay sa kanya. So, hindi niya matanggap. Ang nakakatuwa dito mga kapatid, ang interesting dito, yung naglayas nasa loob. Tapos, yung residente sa loob, ayaw pumasok. Bakit? Ang pananaw ng nasa labas, hindi deserve ng nasa loob yung blessing na nakukuha niya. Hindi ako papasok dyan hanggat hindi binabawi sa kanyang blessing. Deserve ko yun. Ako yung nagsikap eh. Ako yung laging nasa church eh. Ako yung laging sumusunod eh. Ako yung laging faithful. Dapat yung blessing at celebration, yung lechon, sa akin dapat yun. Yung nasa loob naman na nagpa-party, feeling niya, hindi niya deserve. Ako dapat yung nasa labas. Kasi ako yung nagkamali. Dapat to, di ba? Hard servant ako, dapat pagsikapan ko. Pero ba't may celebration pa para sa akin? Naintindihan niyo mga kapatid? Amen? Now, question. Saan kaya nandiyan yung katabi mo? Nandun siya sa loob o nandun siya sa labas? Yung isa homesick, yung isa sick of home. Kasi marami sa atin, we once love the house, now we resent the house because we feel like yung mga taong nasa loob. And I hear this all the time and I say this respectfully. Pastor, hindi ako magsisimba sa church na yan kasi ang daming hypocrite sa church. Mga self-righteous, nagmamagaling, kala mo kung sino. Pero totoo hindi, everywhere you go, laging may hypocrite. Minsan nga biniro ako, kakilala ko naman siya. Pastor, ayoko pumasok sa church, kasi ang daming self-righteous. Huwag kang mag-alala, may lugar kami para sa'yo. Mga 5 o'clock, magigas yun, malalim-lalim po yun. Because in the church, in God's house, everyone is welcome. Everyone. Sa dalawang anak na ito, sino sa tingin nyo ang mas mahal ng tatay? Yung panganay o yung bunso?
Survey tayo sa chat. Sino ang mas mahal ng tatay? Yung panganay o yung naglayas? I wanna hear you guys. Trick question ba yan, Pastor? Yeah, it is a trick question. Mahal niyang pareho ang dalawa. God's love is for everyone. God so loved the world that He gave His only begotten Son, so that whoever qualifies everyone who will come and believe in Jesus Christ. So we cannot say, di ako papasok dyan. That's my house. That's supposedly my blessing. That's supposedly my inheritance. No. This is not your house. This is our house. Amen. This house, this is a place for the broken, for the lame, for the sick, for everyone who needs Jesus in their life. We all need Jesus. Ligtas tayo. Minahal tayo ng Panginoon not because we are doing good things. In fact, dahil mahal ka ng Diyos, yun ang nagtutulak sa iyo to do more for God. Because you are not saved by good works, you are saved for good works para tayo makagawa ng kabutihan. Hindi relihiyon, salvation is found in no one else but Jesus Christ. The death of our Lord Jesus Christ secures your salvation if you believe in Him, if you will trust in Him. Amen. Pastor, ibig ba sabihin niyan, hindi na kami gagawa ng mabuti? Ibig ba sabihin niyan, hindi na kami magsisimba? Kung mahal naman pala kami ng Panginoon. No. In fact, the more you realize that God loves you, the more kang nagsisikap na parangalan ng ating Panginoon. What I was trying to say is this: no matter how good you try, good enough is not good enough. Because you can never be good enough to be saved. Because heaven, perfection is heaven's standard. Hindi mo kaya on your own. Hindi mo kaya on your efforts. Kaya sabi mo, Lord, give up na. I accept you as my Lord and Savior. No matter how hard I try, I know I cannot make it to heaven. And then Jesus came. Ang sabi ng Lord sa atin, I am the way, I am the truth, and I am the life. No one comes to the Father except through me. Ephesians 2 verse 8, I will close with this. For it is by grace that you have been saved through faith. This is not from yourselves. It is a gift of God. Everybody read verse 9. Not by works, so that no one could boast. And for many years, I've been preaching this and repeating this illustration over and over again. Ang pinakaayaw kong mangyari, kapag dating ng araw na bawian ako ng Lord at ako ay pumunta ng langit. Pagdating natin sa langit, makakarinig ka ng mga nagyayabangan. Alam mo ba, Pastor, kung bakit ako nandito? Kasi di ba, ang service natin sa Kamanaba 11, 9:30 pa lang nasa church. Nakita ng Lord yung faithfulness ko, Pastor. Iligtas niya. Alam mo, Pastor, di ba minsan nagpa-fasting tayo, 21 days? Aking ginagawa ko yung 40. Hindi ko na sinasabi sa inyo kasi ayoko na may pagyabang. Pero nakaka-40 days ako. Yung nandun na tayo sa langit, we are trying to say na kaya ako nandito because I did this, and I do this, and I've completed this, and I've achieved this. Alam ko, naniniwala ko pagdating natin sa langit, whoever you are, iiyak na lang tayo. At sasabihin natin, Lord, salamat. Hindi ko nga alam that I can make it. But I thank you that because of Jesus Christ, because of the grace of God, I have been saved through faith. Not because I do good, not because I earn it, not because of my works, but because of you. And when that happens, I believe what was said in Revelation will come, that Jesus will wipe away our tears and assure us, welcome home. You are accepted. You are loved. You are welcome. I believe with all my heart, mga kapatid, that when you believe in Jesus Christ, good works are inevitable. Hindi po pwedeng Kristiyano, niligtas, tinanggap ng Lord na walang magbabago sa kanyang buhay. May magbabago talaga. Yung dating tinatamad, magsisipat. Yung dating hindi ginagawa, gagawin. Amen? Kasi grabe yung ginawa ng Lord eh. And the love of Christ will enable you because God's changed who you are. You are redeemed, forgiven, restored by God. At yung identity mo na binago ng Panginoon will enable you to do something for the glory of God. Kaya nga ang tawag sa atin human beings, hindi human doings. Because it's not about what you do.
It's all about what Jesus did for us. And what Jesus did for us changed who we are. Listen, the grace of God doesn't just change where you go. It changes who you are. Kapag na-receive mo ang pagmamahal ng Diyos, hindi lang niya babaguhin yung pupuntahan mo. Na dati kang hellbound, ngayon heavenbound. Ang babaguhin din ng Lord sa iyo habang nandito ka pa, babaguhin niya ang iyong pagkatao. Gagamitin ng Lord ang iyong istorya. Amen. Yung dating makasalanan, ngayon, hallelujah, binabago unti-unti ng Panginoon. We were born sinners, but thank God we are now born again. Amen? Hindi relihiyon yan, ha? Spiritual, born again. Nabuhay kang muli, bagong pagkatao, ipinanganak. Amen. Salamat sa Lord. Hindi ito dahil sa effort ko. May nakita na ho ba kayong nanganganak? Anong nanganganak siya? Ang sabi ng doktor, push! Push! Nanay naman, Ma, ilang araw mo ako nilabor? 5 days. Pinahirapan ko yung nanay ko 5 days ako nilabor. EDSA Revolution pa no, kung di ako nagkakamali, EDSA baby ako. February 23, 1986. By the way, kahit October pa lang, tumatanggap ko regalo. Hindi nyo kailangan tayo yung February, okay? Size 9, joke ha. Biro lang. Okay? Wala pa akong, 5 days akong pinaglabor ng aking nanay. Wala pa akong nakita. Although hindi naman talaga ako nakakita ng pinapanganak, pero wala pa ako nabalitaan na dahil napansin ng bata sa loob, na hirap yung nanay niya. Kawawa naman yung nanay ko. Ako wala akong matandaan na ganito na nangyari sa akin. Ba't ang ingay sa labas, may mga tangke, sa revolution. Parang hirap yung nanay ko 5 days na ako nandito Ready na ako lumabas, wala pa rin Papansin ko yung doktor, paus na. Push! Push! Yung nanay mo hirap na hirap. Tulungan ko kaya si nanay. May nakita pa kayong bata na dahil nahirapan yung nanay niya, tumulong na lang siya, labas na lang ako. Nauna pa yung kamay. Wala! Sino sa inyo na naawa yung bata sa doktor dahil paus na, siya na lang yung lumabas? Wala! Basta ka na lang ipinanganak. Wala kang contribution. In fact, pagdating mo nga, may crib ka na, may damit ka na, may gatas ka na, ang tinatano mo, finish work. Hindi ikaw yung bumili sa divisorya ng sarili mong gatas. Hindi ikaw yung bumili sa divisorya ng sarili mong damit. Pagdating mo, nakahanda na lahat. Wala kang effort na lumabas. It's all your mother who pushed. And don't ever think for a moment na meron tayong contribution sa ginawa ni Kristo para sa atin. When we were born again, walang effort on our own. It's all God. That's why it's grace. You did not earn it. You did not merit it. You did not deserve it. Pag nagnakaw ka sa 7-Eleven, pag nahuli ka ng guard na nagnakaw ng hotdog, deserve mo bang maparusahan? Yes. Deserve mo bang makulong? Possibly. Pag nakulong ka, hustisya yun. Deserve mo yun Because of what we did, because of everything that we've done, we deserve. It's just. Hustisya lang na tayo'y makulong, na tayo'y mapunta sa impyerno. Amen? But God is merciful. Merciful ng Diyos, maawain siya. Katulad ng guard, posible siyang maawa sa'yo. Kawawa ka naman. Siguro 3 days ka nang hindi kumakain, kaya hotdog na lang, ninakaw mo pa. Huwag kang mag-alala, hindi na lang natin ito susumbong, basta huwag mo nang uulitin. Ang tawag doon, awa. Kasi deserve mong maparusahan, hindi ka pinarusahan. Ang Diyos ba naawa sa atin? Yes. Na-deserve nating maparusahan, hindi tayo pinarusahan kasi dinurusan na ni Kristo yun. Amen? Hindi na tayo yung napako, siya na yung napako para sa atin. Correct? Pero alam mo, ni-level up pa ng Diyos. Hindi lang mercy, grace ng Lord. Bakit? Ano yung grace? Yung hindi ka na nga kinulong. Hindi ka na nga dinala sa korte. Ang sabi pa ng security guard sa'yo, total, mukhang kawawa ka. Ito, 20,000. Sa'yo na yan. Para next time, hindi ka na magnanakaw uli ng hotdog. Di ba natawa kayo? It's too good to be true. Nagnakaw na, binigyan mo kang 20,000. Mali siya, dapat niya, parusahan niya. Ganun kasi church mindset natin. Mali, parusahan niyo yan. Huwag niyo papasukin yan. It doesn't belong here. Tignan niyo, laki-laki na nakalagay sa harap. You belong here. Siguro naman lahat niyo nakita po niyo yan. Talagang in-intention natin ipalagay yan dyan because we want everybody to feel you are welcome, accepted, acknowledged.
Amen? Hindi natin maintindihan ng grace kasi yung grace magbibigay ng 20,000 for the sinners. It's too good to be true. We do not deserve this, but God gave it anyway. Na sinabi ng Bible, you have the fullness of Jesus Christ. Just think about that phrase for a moment. We have the fullness of Jesus Christ. Ibig sabihin, kung si Pastor Stephen nakatanggap ng grace in full, hindi ibig sabihin na naubusan ka ng grace. Kasi yung full grace na natanggap ko is full grace din na matatanggap mo. Walang shortage sa kingdom ng Panginoon. Walang kakulangan ng grace sa kingdom ng ating Panginoon. That God knows you messed up, you sinned big time. But when your sin is great, always remember that your Savior is greater. When your sin is great, the forgiveness of God is greater. He still loves you. He accepted you. His grace I receive is also the grace that you will receive. Just acknowledge the grace of God in your life. Acknowledge that you were once lost, but now you are found. Amazing grace. That's why we call it amazing grace. Kung ang grace na natanggap mo hindi amazing, hindi yan grace. Because grace is too good to be true. It's amazing. When the son came home, the father saw him, ran to his son, embraced him. Mwah, 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 mwah. Father, I have sinned against heaven and on earth. I'm no longer worthy to be called your son. Hindi niya na nasabi yung make me, hire me, just one of your servants. Hindi niya na nasabing gawin mo na lang akong servant, pasweldoin mo ako. Hindi niya na nasabi yun. Because he was overwhelmed by the love of the Father. I missed you. Please know that regardless of what you've done, I forgave you. Pinatawad kita. Tinanggap kita. Welcome home. Welcome home. You belong in this house. This is the place of peace and joy and acceptance. A place for the broken, for the hurting, for the needy. This is a place for you, for anyone who believes in Jesus Christ. And that's exactly what I am trying to impart into your heart. That's why we call it good news. Because it is, in fact, a good news. Na si Kristo'y namatay, nilibing at muling nabuhay because of His grace and His love and His mercy towards you.